Hallelujah. Praise God po. So, welcome po ulit sa ating midweek Bible study. So, unang-una gusto ko po magpasalamat po muna sa Panginoon sa pribilehiyo po na minsan pa po makapag-minister po tayo dito po. Salamat po sa ating minamahal na bishop sa pagtitiwala. Salamat po sa ating mga minamahal na mga pastor na patuloy talagang nauuhaw sa salita ng Diyos. Amen. At para po sa akin, hindi po ito malit na bagay. Ito po ay isang malaking pribilehiyo na talaga pong i-cherish ko po sa aking puso. So, ready na po tayo sa Word of God? Amen po. So, sa mga kasama po natin online, welcome po sa ating midweek Bible study. Sa mga nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi rin ng mundo, welcome po. Amen. At sa ating syempre sa mga lagi po natin nakakasama dito po on-site, face-to-face. Amen. So tayo po ay nagiging kalakasan at encouragement po sa bawat isa. Amen po. Sa mga nakakasama po namin online, kung possible po, makasama rin po namin kayo dito, face-to-face. Amen. Kasi encouragement po na makita po natin yung bawat isa. Amen po. So yung ngiti nyo pa lang po at yung presensya nyo, kalakasan po ito sa bawat isa. Amen. Maraming mga challenges, maraming mga pagsubok, pero pinagpatagumpay po tayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. So ngayon po, dadako na po tayo sa Word of God. Ang ating pong title ngayon ay very familiar title at lagi po itong, madalas po itong naituturo sa atin at marahil sa iba, ito po ay paalala. So ang title po ay I am made complete. Amen. Ito po ay paalala po sa atin na tayo po ay kinumpleto na po ng Panginoon. Amen. So hindi po tayo kulang, tayo po ay kinumpleto na po ng Panginoon. So yung word na complete po, sometimes po, ito po ay nami-miss, parang nako-confuse tayo with the word complete and finish. Minsan nga sa dictionary, hindi ma-differentiate yung dalawa. So pero kami pong mga lalaki, alam po namin yung ibig sabihin po nun. Amen. So sabi po, kapag ikaw daw po ay nakapag-asawa ng tamang babae, you are complete. Amen? Kapag ikaw naman po ay napunta sa maling babae, you are finished. Finish ka. Amen? Kapag nakita ka ng asawa mo na may kasamang iba, you are completely finished. Amen? Paano naman pag yung asawa mo mahilig mag-shopping? You are finished completely. Amen? So, hindi naman mahilig mag-shopping, pero mahilig mag-add to cart. Ganun din yon. Amen? So mahilig mag-Shopee at mag-Lazada, ganun din po yon. Pero alam niyo po dito po sa Life Giver Church, lahat po tayo ay kompleto na po in Christ. Amen? So biyaya po ng Panginoon. So tayo po ay nakaka-encounter po tayo ng mga tao na mga unsatisfied person. Sa ibang word, hindi po sila masaya sa kanilang mga buhay. Lalo kapag nag-online tayo lagi, tumitingin tayo sa Facebook. So maraming tao, parang hindi sila happy, hindi sila satisfied. No? Parang merong ganito na blessing, pero later on, parang gusto pa nila ng more. Amen? At sometimes, meron ding ilang mga Kristiyano, hindi rin sila masyadong satisfied. Amen? So yun po yung sad reality na kahit po tayong mga Christian ay may mga sometimes di po tayo satisfied. No, maybe may mga ibang reason, iba pong reason, may mga pangarap sila na hindi pa nagkakaroon ng katuparan. May mga ninanais sila sa buhay na hindi pa nila nakakamit, or maybe yung paano ba yung tamang word? Maybe yung init ng pag-ibig sa ating mga asawa sometimes nagpe-fade away. So parang sometimes hindi tayo satisfied na. Pero alam niyo po, ito po yung reminder po sa atin ng Panginoon na nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay ginawang kompleto po ng Panginoon. Amen? So, sabi po sa Luke chapter 15 verse 11 to 28, possible po pala na kahit tayo po ay Christian na, minsan dumadaan tayo sa ganung
status ng buhay. Sabi po rito, ito po yung istorya nung yung prodigal son. So basahin ko po, sabi po, but he was angry and refused to go in. So ito na yung time na yung panganay na anak ayaw niyang pumasok kasi yung kapatid niya na nagwaldas ng pera ng kanyang tatay, bumalik. Tapos pagkabalik, yung kanyang tatay, yung kanilang pinakatatago-tago at pinatabang tupa, inihanda. So parang siya po ay nagtatampo at siya po ay nagagalit. Sabi po, but he was angry and refused to go in. Ayaw niyang pumasok sa kanilang bahay. His father came out and entreated him. But he answered his father, look, these many years I have served you, and I have never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when his son of yours came, he has devoured your property with prostitutes. You killed the fattened calf for him. And he said to him, son, you are always with me, and all that is mine is yours. Amen. So itong elder brother, hindi po siya satisfied sa kanyang buhay. Even though siya po ay anak, no? Ibig sabihin, kahit pala anak ka, minsan meron tayong servant mentality na ang thinking nitong elder brother na to, kailangan kong pagtrabahuan, pinagtrabahuhan ko lahat, ginawa ko lahat. Bakit yung isang goat hindi mo na ibigay sa akin? Nakalimutan niya. Siya po ay anak ng ama. At lahat ng meron ng ama ay sa kanya na. So kahit tayo pala ay anak na, may mga times na tayo po ay namumuhay bilang parang servant. At hindi po natin na-enjoy yung privilege ng pagiging anak. Amen. At ang ganda po ng sinabi po ng Father, and he said to him, son, you are always with me, and I am always with you. Amen. So sa gitna ng unsatisfied yung kanyang anak, sa kabila nung galit na galit yung elderly brothers, sinabi ng kanyang ama, ako ay lagi mong kasama. Amen. At lahat ng meron ako ay sa'yo. Yun pa lang eh. Okay? No, na ma-realize, parang sinasabi ng tatay, dapat ma-realize mo. No, na hindi ka nag-iisa, lagi mo kong kasama. At pag na-realize mo na lagi mo kong kasama, at ikaw ay lagi kong kasama, hindi mo mararanasan yung mga unsatisfied moment ng iyong buhay. Amen. So God is reminding us tonight. Ito po yung ating proposition po, that we may all be reminded. Okay, at magkaroon po tayong muli ng fresh revelation. Magkaroon po tayong muli ng sariwang pagkakaunawa na ikaw at ako ay kinumpleto na ni Jesus. Amen? Na ikaw at ako ay kumpleto na. Okay? At si Jesus alone ang siyang kayang magkumpleto po sa atin. Amen po? Ang ating Panginoon po ang kaya pong kumumpleto po sa atin. Okay? So, we are made complete in Christ. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 10. Okay? Sa NLT version, sinabi po, so you also are complete. Sabi nyo nga po yung word na complete. Complete. Sabi mo nga sa katabi mo, you are complete. Okay. So sabi po rito, you are also are complete through your union with Christ. Okay? Who is the head over every ruler and authority. Okay, so dahil po tayo ay merong union with Christ, tayo po ay kompleto na po. Sabi po sa New King James, and ye are complete in Him which is the head of all principalities and power. Okay, so niremind po tayo ng Bible na nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, whether you feel it or not, amen? Ikaw po, ang identity mo ay napakalinaw, ikaw po ay kompleto na kay Kristo. Amen? Sometimes, hindi porket hindi mo napifeel, hindi yun totoo. Amen? Ang daming beses sinabi na si Lord love tayo. Jeremiah chapter 31, I have loved you with an everlasting love. Pero not all the time, hindi natin napifeel yung love. Hindi, porket hindi natin napifeel, wala yung love ni Lord sa atin. Sometimes, hindi lang po natin na-acknowledge. Amen? So God is reminding us tonight na you are already complete.
Amen? Yung mundo, naghahanap sa mga bagay-bagay, pero kulang pa rin. Okay? Pero we are so blessed na nung nakipag-isa ka kay Kristo, kinumpleto ka niya. Amen. Ikaw at ako ay kumpleto na po. So ito po ay katotohanan na dapat po na-enjoy natin at hindi po status na dapat nating ma-achieve. Okay? Ito yung katotohanan na dapat po na-appreciate at na-enjoy na po natin. Okay? Hindi ito yung status na dapat mo pang ma-achieve. Na kailangan ganito kailangan gawin ko to para maging kumpleto ako. Kailangan magkaroon ako ng ganito para makumpleto ako. Kailangan maging ganito yung sitwasyon ko para makumpleto ko. Amen. Ang pagiging complete po natin, ito po ay katotohanan na dapat ang bawat isa, everyday, ay na-enjoy po natin. Amen po. So you don't have to prove anything para lang maging complete. Wala ka nang kailangan gawin para maging complete pa. Kasi napakalinaw sinabi po sa Colossians chapter 2, verse 10, nung ikaw ay nagkaroon ng union kay Christ, ikaw ay kinumpleto niya na. Amen. So yung mga bagay na yung hinahanap ng mundo, napapagod sila, pero later on, nare-realize nila parang kulang pa din. Tulad nga po ng sinabi ni Jim Carrey. Okay. Basahin ko lang po. Sabi niya po, I think everybody should get rich and famous. Si Jim Carrey po, si Bruce Almighty. Yung gumanap po sa Bruce Almighty, sabi niya, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it is not the answer. Amen. Si Jim Carrey kasi naranasan niya na lahat, meron na siya lahat, at na-realize niya, hindi ito ang sagot. Amen. So hindi po yun yung makakapagkompleto po sa atin. Tanging si Jesus lamang po. Amen. Yes, we are dreaming. Tayo po ay nangangarap. Dumami ang ating mga miyembro. Magkaroon tayo ng mas malaking, sa Taguig po, nangangarap po kami magkaroon ng sariling church building. Kasi ngayon, nangungupahan pa po kami sa lupa. Pero kahit wala pa yung church building, kahit paparating pa lang, kumpleto pa rin po yung pakiramdam po natin. Amen. Kahit na yung pinapanalangin mo, paparating pa lang, dahil kasama mo si Jesus, kumpleto ka. Amen. Tulad po ng life verse po ng church natin, John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Pero sinabi ni Jesus, but I have come that you may have life and have it abundantly. Amen. Kahit paparating pa lang yung manifestation, nasa atin ay abundant life, no? Yung manifestation, paparating pa lang. Kahit paparating pa lang, okay lang kasi si Jesus ay kasama na natin. Amen? Kahit hindi pa natin nakikita yung manifestation ng life, pero because kasama na natin yung the life giver, tayo po ay kompleto na po. Amen? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, you are complete in Christ. Amen po. So, no external factor or individual can disrupt or diminish our wholeness or completeness. Okay? So, hindi po ito kayang tanggalin, hindi po ito kayang sirain ng sino man o ng anuman. Amen? Kung paano ang union natin kay Christ ay hindi po mawawala, ganun din po yung kakompletuhan din po natin. Amen? So, every day, magkaroon po tayo ng decision, magkaroon po tayo ng decision na I will make a decision na, because I am made complete, I will enjoy my life. Amen? Hindi ako tutulad sa mga kalakaran ng mundo na they are seeking first for the gift before the giver. Na inuuna nila yung regalo bago sa nagbibigay ng regalo. Amen? So si Jesus Christ po ang nagkumpleto po sa atin, and we are eternally complete. And nothing could ever change that. Amen. So ikaw at ako ay eternally and forever complete. Kung paano yung union natin kay Christ ay hindi mawawala, ganun din po yung pagiging complete mo. Maniwala po kayo. Amen.
So, sabi po, yung word na complete po, galing po ito sa Greek word na pepleromenoi. Okay? Or sa root word na pleroo. Ang ibig pong sabihin po nito is to make full or to make whole or to complete. Sa madaling salita, puno ng ganap hanggang sa tila umaapaw. Amen? Punuin, nung ikaw po ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay pinunong ganap hanggang sa ikaw ay mag-umapaw. Amen? So, yun po yung ating naging katayuan sa Panginoon. Kinumpleto niya po tayo. Amen? So, si Adam po was made complete. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 18, "Then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." So wala po akong nabasa sa Bible na sinabi po doon na si Adam ay nakita ng Diyos na nalulungkot. Kaya kailangan niyang gawin si Eva. Amen? Wala po akong nabasang sinabi doon si Adam ay nalulungkot at very unsatisfied. Kaya kailangan ng Eva. Amen? Okay, ang sinabi po doon, kaya binigay si Eva kasi para i-complement si Adan. Kasi kailangan ni Adan ng companion tsaka ng helper. Amen? Pero hindi para i-complete. Amen? Kasi si Adan, sobrang kompleto na siya with Christ. With God, kahit wala pa si Eva. Amen? So hindi po yung ating human relationship yung pwedeng magpuno sa buhay ng bawat isa sa atin. Tanging yung relationship lamang po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? So, di ba parang ibang tao, parang iniisip nila kapag ka, kapag ka naging karelasyon ko siya, okay, parang nung mga bata pa tayo, no, parang pag siya, napangasawa ko, pag siya naging girlfriend ko, ako na yung pinakamasaya. Amen? Pero na-realize nyo nung mag-asawa na kayo. Amen. Pinakamasaya. Amen. So, ibig sabihin talagang ang Panginoon po ang magpupuno sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, buti hindi ko po kasama yung asawa ko ngayon. Pero nanonood po yun. Amen. So, yun po. So, David was made complete then. Amen. So, si David, sabi niya natutuwa lang po sa mga story po. Sa Psalms 27 verse 4, sabi niya, "One thing I ask from the Lord," very familiar verse 4, "This only I do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Amen. Si David, sa kabila ng meron na siyang power, si David, sa kabila ng lahat ay meron na siya. Meron pa ring one thing. Kung tatanungin mo si David, ano yung one thing? Okay? Kasi naranasan niya magkaroon ng power, naranasan niya magkaroon ng maraming bagay, no? Name it. Lahat meron si David, no? Okay, maraming asawa, pangalawa sa kanyang anak. Okay? Maraming asawa. Pero nasabi niya pa rin, kung merong one thing akong pinaka-nais. Amen? Yun yung presensya pa rin po ng Panginoon. Amen? The same thing with us, no? Marami tayong pangarap sa gawain natin sa Panginoon. Amen? Mas lumawak pa yung gawain, mas marami pang maabot yung gawain. Pero kahit papunta pa lang tayo sa ganon, amen, tayo po ay very satisfied na sa Panginoon. Amen? At dumating man yung time, no? Dumating man yung time kahit konti ang miyembro o marami ang miyembro, we're still satisfied kay Lord. We are still complete. Amen? Tayo po ay complete. Amen? Yung Samaritan woman was made complete. Sabi po sa John chapter 4 verse 13, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never be thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." So hindi lang sinasabi doon ni Lord na itong pag uminom ka sa well na to, yes, mauuhaw ko ulit. Actually, I believe sinasabi din ni Jesus doon sa may babae na yun, nakalimang asawa ka na, at kahit makailang asawa ka pa rin, darating yung time na mag-thirst ka pa rin. Hindi ka pa rin masasatisfied.
Yes, merong pleasure. Yes, merong pleasure sa earthly things, no? Pero yun po ay temporary lang. Okay, darating yung time, mapapagod ka, darating yung time, mauuhaw ka, then marirealize mo na tanging kay Jesus ko lang mararanasan yung totoong satisfaction. Amen? So, kay Jesus lang matatanggal po yung ating thirst. So, si Jesus po yung one thing sa buhay po na pwedeng magtanggal ng mga, okay, yun, pwedeng mag-complete po sa atin. Okay? So, even yung money, no? So actually, ayaw naman din natin ng pera. Ang gusto natin yung comfort na naibibigay ng pera. Amen po? So yung comfort na naibibigay ng pera, yung nakakabili ka ng sasakyan, nakakabili ka ng magandang tulugan, kasi yung comfort na nabibigay ng pera. Pero yung pera itself, hindi naman talaga natin gusto, yung comfort lang. Pero time will come. Kahit ganong karami yung pera natin, hindi sasapat para mabigyan tayo ng enough na comfort. Time will come, marirealize natin na kahit ganong kadami kahit ganong kaganda yung higaan natin, hindi tayo kayang bigyan ito ng magandang tulugan. Amen? Mahimbing natulog. Time will come, marirealize natin. Amen? Kahit ganong kahit gaano tayong karaming pera, hindi nito kayang pagalingin yung ating mga sakit at karamdaman. Amen? So only Jesus can make us complete. Amen? Only Jesus can satisfy yung ating mga buhay. Amen po? So, we are made complete. And i-close ko na po. Sabi po sa John chapter 10, verse 10, at ito po yung nabanggit ko po kanina, na ang Panginoon po, amen, ang tulad po ng team po natin ngayon, na yun nga po, yung magkaroon po tayo ng best year. Amen? So, best life. At tayo po ay nasa journey. Amen? Yung manifestation, nandun na tayo sa journey. At praise God. Pero kahit papunta pa lang tayo at hindi pa nagmamanifest, hindi ko nahihintayin yung manifest bago ko i-enjoy yung life. Amen? Hindi ko nahihintayin yung manifestation bago ako masatisfied sa buhay. Okay? Dahil kasama ko na yung life giver. Amen? Doon pa lang, sulit na at okay na. Amen? So, si devil, marami siyang mga lies sa atin. Pag tumingin ka sa Facebook, parang kailangan magkaroon ka ng ganito. You know, yung mga media ngayon, laging pinopromote na ang completeness ay naka-inline sa mga, sa mga material things. Okay? Pero hindi po eh. Okay? Marami magte-testify at marami sa atin nakaranas nun. Okay? Na ang mga material things, nagka-come and go lang yan. Okay? At, mapapagod ka lang sa kakahabol. At the good thing about God, amen, kapag ikaw po ay may union with Christ, hindi ikaw yung maghahabol sa material things, kundi ikaw yung hahabulin ng material things. Amen? Sabi po sa Psalms 23, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Amen? So, saan nagsimula yon? Sa ating relationship kay God. Amen? At ikaw at ako ay kinumpleto niya na po. Amen? So, yun lamang po. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Amen. Mapalad ang mabibilis magturo. Hallelujah, Lord. Mas mapalad ang mahabang magtuturo. Lord, maraming salamat po na tonight, niremind mo kami minsan pa na mahal mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lahat ng aming mga takot, lahat ng aming mga pangamba, lahat ng mga unsatisfied part ng buhay namin, ito ay pinapawi mo, Panginoon. At patuloy pinupuno mo kami ng iyong fullness. Lord, at kinumpleto mo kami, Lord God. Salamat, Panginoon, na sa union namin sa inyo, naranasan po namin yung fullness at completeness, O Diyos. And every day, Lord, at patuloy lagi kaming magpapasalamat na
kinumpleto mo na po yung bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, dalangin po namin na everyday, Lord God, gawin mong makukulay ang buhay ng bawat isa sa amin. Bagamat kami dumadaan sa mga pagsubok at problema ng buhay, hindi po namin makakalimutan na kami po ay kinumpleto mo na, O Diyos. At salamat po, Panginoon, yung mga pagpapala, ito po ay kasunod na. Dahil unang-una kinumpleto mo na po kami. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen.